makapangyarihang Diyos na magbibigay sa amin ng mga bagay na dapat naming makamtan at dinidesign ng aming puso sa oras na ito, Panginoon. We believe, O Lord, you are the powerful God, that we are standing in your word that you will never leave us nor forsake us, O Lord. Thank you so much for everything, O Lord, at ngayon pa lamang ay dinideclare na namin ang tagumpay dahil po alam namin na ikaw po kasama-sama namin. At we stand in your word na kung nandiyan ka sa amin, walang laban para sa amin. Thank you so much, O Lord, sa kaganapan ng lahat. Ito po ang panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen and amen. Hallelujah. So, dito tayo po pupokus sa topic na ating pag-usapan, yung character development. Ito po pertaining sa bawat isa sa atin bilang isang Kristiyano. Nagkaroon tayo ng tinatawag na character or attitude building. Amen? Dahil po, ano bang kahalagaan nito? Anong purpose nito? Anong importansya nito? At ano po ba? Bakit po ganito po ang dapat nating makamtan at dinidesign ng ating puso to have our character or attitude to be developed? Amen? So tingnan po natin. Tingnan natin sa salita ng Panginoon sa Genesis 1:26. Ang sabi ng Genesis 1:26, Then God said, Let us make man in our image, in our likeness, and let them rule over the face of the sea, and the birds of the air, over the livestock, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground. Napaka-clear po ang salita ng Panginoon. Let us make man in our image and in our likeness. Do you believe, mga kapatid, in the saying that beauty of a person cannot be seen in his outside appearance? Amen. Ang kasabihan na sinasabi nila na ang kagandahan o ang kagwapuhan ng isang tao ay hindi makikita sa panglabas na kanyuan. Amen? Kaya nga po, ito po yung ano ng salita ng Panginoon. Tingnan po natin kung ano pong ibig niya sabihin sa bagay na ito. Amen? That God said, let us make man in our image and in our likeness. Tingnan po natin kung ano ba ang gusto ng Panginoon na iparating sa atin. Ang title po, tandaan niyo po character building or character development. Amen. When you speak about image, mga kapatid, pag tingnan po natin, it means it is a visual representation of something. That's why they call that image. It is a visual representation of something. At pag sinabi naman nating likeness, this is the quality or state of being like, o masasabi nating resemblance. Amen? So ito pong ibig sabihin, ano bang gusto niyang palabasin na we have to make man in our image and in our likeness? May tatanong lang ako. Base doon sa literal meaning na aking sinabi pertaining to image and likeness. Mayroon na ba sa atin, Kristiyano, na nakakita na mukha ng Panginoon? Or we can say who see the image or the face of God, especially Jesus Christ. Mayroon na ba nakakita po sa atin? Mukha ng Panginoong Jesucristo? Or we can say, di ba, maraming naglaganap ng mga picture na nakita natin ng Panginoong Jesucristo. Do you think that this picture na nakita po natin, ito po ang picture ng Panginoong Jesucristo? Or it is the real face of Jesus Christ? Bakit po natanong ko ito? Sa totoo lang po, may narinig ako na isang testimonya ng isang kapatid. Nagkaroon siya ng panaginip na nakita niya at nagbigay ng instruction ang Panginoong Jesucristo at nakita niya mismo na ang Panginoong Jesucristo ang nagbigay ng instruction sa kanya dahil ang mukha daw ng Panginoong Jesucristo ay yung nakita sa kanyang panaginip, sa kanyang vision. You see? Isa na yung Kristiyano, iyon po ang kanyang testimonya. Na nakita niya ang mukha
ng Panginoong Jesucristo at nagbigay sa kanya ng instruction. So kailangan po ingatan natin ang mga bagay na ito. The way I say this, because if you are sure that the picture of Jesus Christ you see, then you see also the face of God the Father. Why? Bakit po? Ang sabi niya sa Hebrew 1:3, the Son is the radiance of God's glory and the exact representation of His being. Exact representation of His being, ang kanyang pagkatao, sustaining all things by His powerful word. So ito po yun. Napakadelikado po or napakabagas na ano ko yan, ang testimonya na hanggang ngayon hindi ko makalimutan yon. Ang testimonya ng isang kapatid na nakita niya ang Panginoong Jesucristo at nagbigay sa kanyang instruction, sa kanyang vision. You see? Even Colossians 1:15, it is very clear. In 1:15 of Colossians, he said, He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. So kapag ito ang ating interpretation in the word na sinabi ng Panginoon sa Genesis 1:26, that let us make man in our image and in our likeness, then posible na tayo po ay minimislead na ng ating kalaban. Why I say this? If you believe on me, as what John 4:24 said, ito po, pakinggan nyo. God is a spirit, and His worshipper must worship in spirit and in truth. Nakita po natin? Tandaan po natin ang Diyos natin. Ang sabi ng John 4:24, God is a spirit, and His worshipper must worship Him in spirit and in truth. So naunawaan natin, it is very clear. So kung may magsabi sa atin na nakita niya ang Panginoon sa kanyang vision o sa kanyang dream, mga kapatid, maghunos dili tayo. Why? Dahil po ang ating Diyos ay espiritu. It is very clear. It is a spirit that worshiper must worship Him in the spirit and in truth. Amen? Kasi po marami po yun na naniwala pa sa ganung sitwasyon. Ngayon po daw ang sabi nila ang mukha ng Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, we are misleading by the enemy kung tayo po ay papasok sa ganong doktrina, mga kapatid. So tandaan po natin dyan. And this is the very reason ang sinabi ng Panginoon sa John 3, verse 3, ano sabi niya? You must be born again to see. I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again. Why? Dahil ang sabi ng Panginoon sa verse 5, I tell you the truth, no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and the Spirit. Amen? Kailangan po natin yan. Because in verse 6, flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. So we must be born again to enter the kingdom of God. Dahil why? Bakit po kailangan yan sa atin? Our spirit, which is dead before, when we are born again, our spirit will become active and alive. Nakuha po natin? And that is the time, papasok na doon ang John 4 verse 24, that we have to worship God because God is a spirit. Hindi natin siya hindi tayo maka-worship ng totoo sa Kanya pag-worship kung tayo po hindi maboborn again.
Amen? Because during the time we are born again, ang sabi ng Panginoong Hesus Kristo, you must be born again to enter the kingdom of God. So kung we can worship Him in spirit and true spirit, dahil po kapag tayo ay maborn again, ang ating spirito ay magiging buhay at doon tayo makapag-worship sa Kanya. Amen? Very clear. Because our God is a spirit. And this is a born-again experience. Amen? That's the reason why, if we have these things, hindi lang yan matatapos ang lahat dyan. Our topic will say that it must be the development of our character. Or we can see character building. Hindi tayo bagas sa ang buhay natin bilang isang Kristiyano na matanggap natin ang Panginoon bilang Diyos at sariling tagapagligtas, doon na po mag-start ang buhay natin to establish development in our character or our attitude. And what is the reason? Malaman natin yan mamaya. Amen? Dahil po sa isang bagay, ang Panginoon po natin, He is not looking us in terms of our standard, mga kapatid. Hindi siya nakatingin dyan, pero in terms of our perfection, wala yan dyan. Because He knows that all of us are not on His standard. Amen? So that's the reason we have to develop our character. We have to develop our character at the same time, we have to build our character. Anong rason? Makikita natin mamaya yan. Because Romans 3:23 said, for all have sinned and fall short to the glory of God. So kailangan po natin. And that's the reason why He said in 2 Corinthians 5:17, ano po sabi niya? Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. Remember, as I said before, this is only the first or the initial experience to be with Jesus Christ or being a born-again Christian. Dito po mag-start ang development sa ating pagka-Kristiyano, ang ating karakter o ang ating attitude. Amen? Hindi yung basta-basta pagtanggap natin sa Panginoong Jesucristo bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Yes, we are saved because that is the requirement of this. For the grace of God, you are saved through your faith to Christ. Not by yourselves, not by your works. That's why nobody can boast. So dito po yun. Why? Dahil may purpose ang Panginoon. Kung bakit i-build up niya ang ating karakter. So tingnan po natin. Tingnan po natin. Makikita natin ito mamaya. Ano po ang kahalagaan kung bakit i-build natin ang ating karakter or attitude. Ito po ang salita ng Panginoon sa Genesis 1:26. That sabi niya that we are created as God's image and likeness. Ito po 'yon. Ano po ang gusto ng Panginoon? Bakit po na i-build up natin ang ating karakter? Number one po, there is a purpose of character building or character development. May purpose po na kailangan po i-build up natin ang ating karakter or i-develop natin ang ating karakter. When we speak about development, it means the act or process or the result of developing. Kailangan po yun, i-develop natin. When we say about character development, it means is to become or to conform to the likeness of Christ. Kailangan po natin yan. Bakit po? When we speak about become, to become mature or to conform to the likeness of Christ. Maturity. Kaya nga po, makikita po natin, anong sabi ng Romans 8:29? For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the likeness of His Son, that He might be the firstborn among many
brothers. Ito po ang gusto ng Panginoon na mangyari at maganap sa atin, to conform to the likeness of His Son. Amen? At ang kahalagaan nito, why? Anong sabi sa 1 Peter chapter 1, verse 14 and 15? Sa 14, sabi niya, as obedient children, do not conform to the evil desire you had when you live in ignorance. And in 15, but as just because you is holy, so be holy in all you do. And 16, for it is written, be holy because I am holy. So ito pong purpose ng Panginoon. Kailangan po natin ma-build up ang ating karakter, likeness of His Son. 1 John 3 to, ito pong sabi niya, dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known, but we know that when He appears, we shall be like Him as He is. Ito po lahat. Ang preparation natin sa ating sarili to build our character para magiging kawangis o to be likeness of His Son. Amen? Kumbaga, being the children of God, as what God said that let us make man our own image and likeness, it means we are the representation of the invisible God. Amen? You are the light and the salt of the earth. Remember that. Kaya nga po, kailangan ito maganap at mangyari sa atin because we are representing Jesus Christ. Amen? Makita ito sa atin. To the image and the likeness of Christ ay makikita sa atin. This is the reason why na kailangan po i-build up natin ang ating character. So what is the purpose of this? Of course. And what character we're going to develop? Of course, the character of Christ. At saan natin makikita ang karakter ni Christ at ano po ang dapat nating i-develop sa ating sarili? When we speak about character of Christ, ito po makikita natin sa Galatians 5:12-23. At ito po ang dapat na mai-develop sa bawat isa sa atin. And what is that? Of course, the fruit of the Holy Spirit. The fruit of the Holy Spirit is totally the character or the attitude of our Lord Jesus Christ. Ano po yun? Of course, the love, the joy, peace, of course, patience. Kailangan po ma-develop ito sa atin ang karakter na ito. Kailangan po ma-build up ito, and that is the character of Jesus Christ. Kindness, goodness, of course, faithfulness, gentleness, and self-control. Ito po yun ang dapat na ma-develop sa bawat isa sa atin, the character of Christ. Kaya nga po, nung una na wala pa tayo sa Panginoon, na hindi pa tayo born again Christian, nakikita po natin napakahirap ito po. Ang fruit of the Holy Spirit. Masabi natin, oh, may love naman ako. But remember, ang love ng isang ordinaryong tao, ito ay ang pag-ibig na may limitasyon. But if we are in Christ, and on the character of Christ, ito po ang pag-ibig na wala ng limitasyon. Because God, we know Jesus Christ, na minahal tayo ng Panginoon, nang tayo po ay makasalanan pa. Amen? Ang pag-ibig po ng Panginoon ay hindi nagmamaliw. At ito po ang gustong i-develop ng Panginoon sa bawat isa sa atin, being a born-again Christian o being a children of God. Mahirap po, pero ito po ang ating destination. This is the purpose why we should develop our character. Kailangan po makita ito sa atin. Ang joy na ito, napakahirap po. Iba yung sinasabi na joy na maligaya ka lamang kung may mga bagay na ikakaligaya mo. Pero kung wala, nandoon ka na po umiiyak. No, it's not the joy na dapat nating
i-develop sa ating pagkatao. Itong joy na regardless anuman ang sitwasyon, nandun pa rin po ang kagalakan sa atin. Of course, the peace, regardless kung meron tayong problema sa buhay, anuman ang ating mga hinaharap, nandun pa rin po ang kapayapaan, at ito pong kapayapaan ay nanggagaling sa Panginoon. Ito po ang dinidevelop sa atin. Of course, patience. Ako po, halos bagsak ako rito sa patience na ito. Mainipin ako. Gusto ko po kung ano pong nasa isipan ko, makuha ko ng madali. Yun po yun. Kaya nga po, dinidevelop ko rin ang aking sarili, particularly in this word patience. Marami po. Kindness na ito, goodness na ito. Kailangan po makikita ito sa atin at ma-develop ito sa atin. And this is the purpose of character development. Makikita ang character, ang attitude ng Panginoong Jesucristo sa buhay ng bawat isa. Amen? The fruit of the Holy Spirit. Kailangan makita sa atin. That is the purpose of this character building or character development. And the second one, what is the importance of character development? Gaano ba ito ka-importansya sa atin? Remember, kapag isa kang Kristiyano, this character or their attitude, it's not only be seen in our inside appearance. Or we can say, sa example lang, hindi makikita ang iyong pagka-Kristiyano sa loob lang ng church. No. But most, it must be seen outside the church. Hindi lang yung sa sarili mong karakter, personal karakter, inside of you, but kailangan po makikita rin ito sa labas. Amen? Ito po ang importansya kung bakit di-develop natin ang ating attitude or ang ating karakter. Remember, Christian is divided into two directions. Ano po yun? Your character or attitude by yourself, ang sabi ko kanina, yung sarili mo, personal, nandun as a human being, nandun po ang iyong attitude or character, and the other one, this character or attitude in your ministry or whatever you are doing outside sa iyong inside personal character ay kailangan po makikita rin ito sa labas. Amen? Ito po ang importansya kung bakit mai-develop ito ang character building sa bawat isa Kristiyano. Or your character is the nature that we allow to be worked in our life and will give an influence to others. Ito po yun. Or we can say this is a personal character or attitude. You are the influencer at makikita ito sa bawat isa sa atin. Or baka isa kang Kristiyano na okay ang iyong karakter sa sarili mo, but outside of it, isa kang Kristiyano na masasabi nating hindi tama ang pangungugali. Amen? Example nito, sa buhay ni Cain. Nakita po natin dyan. Cain, because of his hatred, anger, jealousy, bitterness, dito po siya sinupil ng Panginoon. Hindi yun sa kanyang gin-offer kung bakit gin-reject siya ng Panginoon. Ngunit nakitaan siya ng Panginoon sa kanyang personal character or attitude na hindi maganda. Amen? Doon po siya hindi tinanggap ng Panginoon ang kanyang offering sa kanyang personal na karakter. It is a bad character and it is a bad influence to others. Sa good character naman, na makikita po natin sa buhay ni Joseph. Si Joseph po, nakita natin kung paano siya gustong patayin ng kanyang mga kapatid. Ngunit,
sa pinakabandang dulo, instead na patayin siya, bininta na lang siya sa mga traders na yon or caravan going to Egypt. At dito po, sa ganong pangyayari kay Joseph, nakita po natin, ang personal character niya hindi nagbabago. Hindi siya nagbabago sa kanyang paningin, sa kanyang Panginoon. Amen? So it is a good character. That on the last day of his life, nakikita po natin siya kung paano siya mag-influence sa kanya, sa ibang tao. Sa kanyang pamilya, kapatid, at hindi lang yan, kundi sa buong angkan ng kanyang lugar. Doon nakikita. He is the example of a good character. Amen? It's very clear. Makikita natin ang dalawang bagay ng personal character na makikita ng isang tao. In the life of Cain and in the life of Joseph. At ang isa naman, that character to be introduced o kailangan makikita sa iyong ministry. Hindi lang yung sa sarili mo, sa personal mo na ginagawa, kundi makikita rin ba ito sa outside, sa iyong personal character or ministry na tinatawag. We speak about ministry, yung mga gawa o the works that comes out of your life. Ito po ang ministeryo. Ministeryo mo. Your action, it is good or bad, ito po ang iyong mga ginagawa. So mga bagay na yan, hindi lang makita sa iyong personal character, attitude, but also sa labas, kailangan po makita rin ito ang iyong character development. Amen? So sabi ko kanina, may dalawang aspeto. Ang isang Kristiyano, ito po ang character or attitude by yourself, sa sarili mo, at ang isa po, your character attitude in your ministry. Kailangan po makita rin ito sa labas. Amen? Ginagampanan mo rin ba ang iyong pagkakristyano o ang ministeryo mo? Amen? Or doon ka na lang na okay ang iyong karakter sa sarili mo pero sa outside ay ibang makikita sa iyo? Kailangan po, ang sabi ko kanina, kung ano po ang karakter mo sa loob, sa iyong sarili, na na-develop, ganun rin po makikita sa iyong ministeryo o iyong trabaho, ang iyong workmanship, makikita rin sa iyo. Amen? Kasi po, napakarami kong nakikita, mga kapatid. Mga Kristiyano, nang sila po'y nasa ayos na at masasabi natin na nandun na po ang kaligtasan sa kanila dahil sa pagtanggap nila sa Panginoong Kristo. Yung mga bagay na iba na gawain ng isang Kristiyano ay hindi na nila ito tinitingnan o ginagawa even. Praise God sa mga kapatid, like narinig natin kanina ang mga testimonya. Nandun na po si Pastor Rante, si Pastor Art. Nakita mo po yun. Loob at saka sa labas, nakikita mo po ang kanilang ginagawa. Amen? Walang alintalan kung kayo po ay kung sila po ay mayroong kapital or wala, may pira o wala, pero sa puso nila nandun po yon ang kanilang ministeryo na gustong hakbangan. Amen? Very clear. Meron ako narinig dyan hindi na nag-evangelize dahil daw ang sabi nila, hindi ko trabaho yung evangelism. Merong mga grupo o mga member na nandun po sa evangelism ministry, sila na po ang gagawa niya. No, it's not. Responsibility. At ito po ay isang kautusan sa atin ng Panginoon na ang lahat, hindi lang sa mga taong member ng evangelism ministry ang hakbang nito upang mag-evangelize, kundi tayo lahat. Ito po ang responsibility natin. It is the purpose and the importance of being a born-again Christian or how to develop your character para sa bagay na ito, mga kapatid. Amen? Kaya nakikita mo dyan, may mga Kristiyano na nakita natin, napakatagal na bilang isang Kristiyano, pero bonsai pa rin. O nandyan lang. Because of this, ang character. Kumbaga sa ang character or attitude na yon ay hindi na-develop sa kanyang sarili. Sapat na yun sa kanya na makikita mo na okay siya sa personal or masasabi na sa kanyang sarili, ngunit hindi niya hinahakbangan ang kanyang responsibility or ang kanyang ministeryo na dapat
galawin sa kanyang buhay bilang isang pinili ng Panginoon. Ulitin ko po, ang pagkakristyano natin hindi lang sa ating sariling kaligtasan. May purpose po ang Panginoon sa bawat isa sa atin kung bakit siya tayo pinili. Amen? At yun po ang dapat nating hakbangan. At isa ito, kailangan po ma-develop ang ating karakter para po magiging katulad, the image and likeness of Christ ay makikita sa atin upang ito, ang Panginoong Hesukristo ay makikita sa bawat isa sa atin. You are the image and the likeness of Christ. Kung ano ang nakikita ng mga tao sa atin, yun rin ang makikita nila. Yun ba ang Diyos na sinasabi nila? So huwag natin itong bigyan ng mga bagay na hindi karapat-dapat. Kailangan po may develop ang ating karakter bilang isang Kristiyano. Amen? Pangatlo po, character and ministry must be balanced. Niwala ba tayo rito? The character or the attitude of Christian at ang kanyang ministry, kailangan po balance yan. Balansyado. Kung may istorya na kayo naririnig na isang missionary, no? Kita po natin, he is so devoted to his ministry. Nakikita mo palagi sa church. Halos ang kanyang oras ay nasa church na lang. But he forgot his obligation or his responsibility to his children and his family. Ito ba ay balance? Ito ba ay tama? I think it's not. Kailangan po balance. Ang iyong karakter, attitude sa iyong ministry na ginagampanan. Pakapangit naman po tingnan. Halos ang oras mo nandoon na lang sa simbahan. Pero pagdating pala na sa iyong pamilya, ay hindi mo ginagampanan ang iyong pagkaama o iyong pagkaina o iyong pagkakapatid o iyong pagkanak. Amen? It must be balanced. Sa church, sa totoo lang, may mga kasamahan kami noong una. Isang salita mo lang, bro, pwede bang timplahan mo muna kami ng kape dyan? Total, nandyan ka naman. Walang reklamo. Nandyan ka agad. Napakabait. Napakasibak. Yun po ang attitude, character sa simbahan. Pero sa bahay, ayaw kumilos. Gusto palagi na siya lang ang timplahan. Kawawa naman ang kanyang mga anak. Ito po yun, ang hindi tama. Kailangan po balance. It must be balance. Labas man o sa loob, kailangan po balance. So ito po yun tayo. The character and your ministry must be balanced. Hindi pwede na lamang isa o isa ay ginagampanan mo at ang isa ay pabayaan mo na lang. Hindi. Hindi iyan kalugod-lugod sa Panginoon. Ang Panginoon po nakaalam sa lahat ng ito. Amen? Tandaan po natin yung mga bagay na sayang lang ang mga maririnig natin, mga salita natin na ito na sinishare sa bawat isa. Kung tayo mismo ay hindi makita sa ating sarili ang ating mga sinasalita. Amen? Kailangan po, balance. Kaya nga po yun ang sabi ng Panginoon sa Mateo 7:21. Anong sabi nga sa Mateo na yon? Sabi niya, 7:21 ng Mateo, sabi niya, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only who does the will of my Father who is in heaven. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did not we prophesy in your name, and in your name drive out demons and perform many miracles? Ano po ang sabi ng Panginoon? Then I will tell them plainly, I'll never knew you. Away from me, you evildoers. Evildoers. Yun po ang sabi ng Panginoon.
When we speak about evildoer, it means their character are not yet developed. Gumagampan sila sa kanilang ministeryo. Ang sabi nila nga, di ba? Many will say to me that day, Lord, Lord, will not prophesy in your name, and in your name we drive out demons and perform many miracles. Ginawa nila ang kanilang mga ministry. Pero ang sagot sa kanila, you are evildoers, dahil po ang kanilang karakter ay hindi pa na-develop. Makikita mo pa rin sa kanilang karakter ang hindi tama. It is not balanced. Amen? So kailangan po ang karakter or attitude natin kailangan magiging balance sa ating ginagawa or ating ministeryo. Amen? Pang-apat po, character must be first before ministry. Bakit po? Yung balance kanina no, sa iyong ginagawa. Pero ito po ang sabi ng point number 4, character or the attitude must be first before ministry. Do you agree on this? Amen. Balikan nga natin ang Genesis 1:26. Ang Genesis 1:26, ang sabi niya uli, basahin natin, very clear. Then God said, let us make man in our image, in our likeness, and let them rule over the face of the sea and the birds of the air, over the livestock, over all the earth, and over all the creatures and move around the ground. So, ibig sabihin po, sabi ng Panginoon, let us make first man our image and our likeness. Then, ang sabi ng Panginoon, and let them rule everything. Ito po ang ministeryo natin. Sa salita ng Panginoon na yan sa Genesis 1:26, una muna po, ginawa o dinevelop ang character or attitude in the form of image and likeness. Then after that, binigyan sila ng karapatan to rule over all these creatures in the world. Everything. So makikita po natin dyan in Genesis 1:26, una dinevelop ang karakter or attitude ng tao bago siya binigyan ng ministeryo na dapat niyang hakbangan sa kanyang buhay. Amen? Mayroon kasi kasabihan natin kung minsan, at narinig ko na rin ito. Sabi nila, at even minsan makikita po natin sa atin. Sabi niya, bigyan muna natin siya ng assignment o ministeryo. Makikita mo yan, magbabago ang kanyang karakter. Naniwala ba tayo rito? Do you think this is the right procedure? Bigyan daw muna natin siya ng ministeryo o kanyang gagawin para may develop ang kanyang karakter. I think it is not. Minsan, sa atin lang, totoo lang, sa totoo na ito. Minsan, madalang ka nga magbasa ng Biblia. Pero once na mabigyan ka ng assignment, halimbawa, din nandoon ka po, bubukas ng Bible para magbasa. Gaano katotoo ito? At gaano ba kahalaga ang bagay na yan? I hope it's not the procedure of these things. Bilang manampalataya, kita po natin sa pag-aasawa na lang. Tama ba? Sabi tayo, mag-asawa ka ng isang hindi Kristiyano.
Para po ang kasabihan na kapag siya po ay maasawa mo na o magiging kayo na, then doon po ma-develop ang kanyang buhay o kanyang sarili bilang isang manampalataya. I think it's not. Amen? Kaya nga po ina-advise ni Apostle, remember ang salita niya, kailangan po kung kayo po ay mag-asawa, piliin nyo o hanapin nyo ang kaparihong manampalataya. Kailangan po i-develop muna natin ang kanyang karakter, attitude, bago natin siya bigyan ng ministeryo o trabaho na dapat siyang gampanan. Nakita niyo pong example sa Parable of the Lost Son. Nakita po natin dyan kung paano nangyari at naganap yon. Ang Parable of the Lost Son. Tingnan mo kung hindi na-develop ang karakter ng kanyang anak. Anong ginawa po sa kanyang mana na kinuha? Nilustay ang lahat na ito. Amen. Hindi mangyari at maganap yon kung siya po ang kanyang personal character ay na-develop na bilang isang Kristiyano o bilang tagapagsunod ni Kristo. Amen? So nakita po natin ang kanyang ginawa, ang kanyang sa Parable of the Lost Son, winalda siya lahat ang kanyang kayamanan. Dahil po hindi po na-develop ang kanyang sarili o ang kanyang personal character. Ito po ang pangyayari na ito. So bilang isang magulang, siguro may experience naman natin ito bilang isang magulang, dapat i-develop muna natin ang karakter ng isang bata bago natin siya bigyan ng assignment or anuman ang gusto mong paghawakan sa kanyang negosyo or whatever, o kabuhayan man na kanyang panghawakan. Kailangan po unahin muna natin na i-develop ang kanyang personal character. And then, on the time, bigyan natin siya ng kanyang masasabi natin na siya po ang hawak ng kabuhayan o anuman ang bagay na dapat mong ipagkaloob sa kanya. Amen? Kailangan po ma-develop muna ang ating character. So kung po'y naniwala sa step 4 na ito, that character must be first before ministry. Very clear ang salita ng Panginoon sa Genesis 1:26. Una muna, let us make man our image and our likeness. And, napaklear ang salita, and let them rule. Sabi ng Panginoon, and let them rule over the face of the sea, the birds of the air, over the livestock, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground. So una muna po, dinevelop ang kanilang karakter bago sila bigyan ng assignment kanilang ministeryo. Amen? So, iyon po ang point number 4. So nakikita po natin, ang pinaka-conclusion natin nito, i-share na lang natin ang insidente sa Biblia kung sino po ang masasabi natin na makikita sa kanila kung paano nila hakbangan ang bagay na ito sa buhay po ni Apostle Paul. Sa buhay ni Apostle Paul po, siya po ay nakikita natin. He is bad in character. He is the persecutor of Christian before that. At nakita po natin nang na-meet at nagkaroon siya ng relation sa Panginoon. Nakita natin sa kanyang buhay ang character attitude ng Panginoon Jesucristo. Amen? From bad to good character. Yun po si Apostle Paul. And from good to bad naman sa buhay po ni King Saul. Amen? Si King Saul po, nakikita natin, he was anointed by God and he was become king. But he disobeyed God sa pamagitan po
na hindi niya sinunod ang kautusan ng Panginoon to give this spare life of King Og. Nakita po natin na because God said and His command na lahat po ay papatayin, walang may titira. Pero ang ginawa niya, nispere ang buhay ni King Og at ang mga magagandang hayop ay kanyang preserve. At dito po nagalit ang Panginoon. And on the time, was God jealous kay King David? At siya po'y namatay nung dumating ang panahon. This is from good to bad. That is the life of King Saul. So makikita po natin dyan, napaka-importante po sa bawat isa sa atin bilang isang Kristiyano na kailangan po i-develop ang ating karakter. Ito po ay ang karakter ng Panginoong Jesucristo. Amen? Ulitin ko po, ang pagiging isang Kristiyano hindi lang po sa ating kaligtasan. May purpose ang Panginoon sa bawat isa sa atin at kailangan po sa bawat isa sa atin na may develop ang ating karakter or attitude para po magampanan natin ang gusto ng Panginoon na mangyari at maganap sa ating mga buhay. Amen? Yan ang po tayo sa ating topics sa gabing ito. I hope and I pray na nakuha po natin ang gustong iparating ng Panginoon, ang kaunawaan sa bawat isa sa atin. Praise God, glory to God, at magandang gabi sa bawat isa. Amen, says. Amen po. Purihin ang Panginoon. Ayan, glory to God po sa bawat